Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update naman tayo dito sa katatapos lang na round number 7 kahapon ng ongoing FIDE Grand Swiss matapos mang matchas po ng youngest grandmaster na si Abhimanyu Mishra ng USA. Ang nakalaban niya ngayon ay ang Germany champion na si Matchas Blue Boom. Matchas ang pangalan. Aba, miyembro yata ng kamatyas to. Baka siya ang matchasin o si Abhimanyu naman ang mamatchas. Pero tingnan natin. At susunod kagad natin ang bakbakan naman sa board 1 between Super GM Parham Magsudlo ang leading versus Arjun Erigaisi ng India. Naku, mabigatan na. At sa pangatlong laban, i-analyze naman natin ang matinding naging laban ni Meow Meow. Ang nakalaban niya ay si Robers Elin ng Netherlands. Yan, malakas din yon. Sinusubaybayan din natin yun si Elin, di ba? Magandang laban po. At bago natin pasadahan, ay sagutan muna natin sandali ang puzzle na iniiwan natin araw-araw atid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. Congratulations po, pusuan natin ang nakakita ng Knight E7 check. Halos forcing naman po lahat. Mati kambing. Ayun. Kasi kung ang ilag ng King ay sa F8, Rook takes F7, matchas pa rin. O, madali lang po ito, no? At nakaka-enjoy. Ayan, congratulations po sa mga nakakita. At ito naman ang puzzle na iiwan natin for today's video. Ayan, katitira lang Bishop B7. It's white to play. Ano kaya ang brilliant na gagawin dito ng puti? Lapag nyo lang po ang inyong mga kasagutan sa comment section below. At kung gusto nyo pong dumiretso sa site nito, ang link ay nasa description below lamang. Ayan, training na po kayo gamit ang Internet Chess Club. Alright, atin pong pasadahan na. Ano ba ginawa dito ni Matchas Blue Boom? Nag D4, Knight F6 si Mishra, C4, G6, Knight C3 at pinasok ang Granfeld defense. Exchange variation naman ang pinasok ni Matchas. Nag E4, takes. Yan talaga yan. Bishop G7, Bishop C4 variation. Dito po kasi dalawa ang palagi ang ginagawa, Knight F3 at Bishop C4. Ayan, naalala ko yung junior times ko mga kamatyas. Aral na aral ko tong Knight F3 saka Bishop C4. D4 player kasi ako nung way back junior times. Mga national juniors, ayan, laging ginagamit ko to. C5, okay, para basagin kagad ang D4 at hindi po makagalaw, makapush, makakapture kasi bitin ang pawn C3. Nag-Knight E2. Ayan, kasi kung sa F3 naman dadaan, magbi-Bishop G4 kasi magpipin, ipe-pressure ngayon yung D4. Kaya Knight E2 lang, yung Bishop G4 may F3. Hindi epektibo yung Bishop G4 na gagawin kasi may F3 na eh. Knight C6, dagdag atake sa D4, nag-D5, okay, push. Ayan, pwede nang i-push kasi yung pawn C3 ay nadedepensahan na ng Knight. Nag-Knight A5, Bishop D3 atras lang, at nag-E6 para basagin kagad ng maaga ang sentro. Nag-Bishop B5 check, sinundutan ng check doon. Nag-Bishop D7, sinangga at nag-Queen A4, dinagdagan ang puwersa na ng diagonal at nag-B6 na dito para depensahan. Ayan. Kinapture yung E6, F-E6 at dito mga kamatyas, merong kagad brilliant na nagustuhan ang computer. Nagulat ako dito nung pinapanood ko to na sinisilip-silip ko yung live kagabi. Sabi ko, tindi ng ginawa. Pakiguess nyo po yung unang puzzle dito. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! Bishop H6. Gulat ako, sabi ko, ano kaya to? Bago ba to? Over the board ba to? O pero nung sinilip ko, linya pa rin pala. Ang ganda nga lang. Sacrifice, so mapapatanong ka, bakit? Kinapture lang at may Rook D1 kasi. Ayun. O kasi kung ito naman po ang unang kakapturein, mga kamatyas, edi capture, may check pa kasi. O talaga may exchange talaga yung bishop sa G7. Okay, Rook D1, pin. Nag-castling at nag-bishop takes D7. So may threatening. Bishop takes pawn. Nag-queen E7. Depensa. At nag-castling na. Rook A D8. Ayan, para pressure sa bishop. Nag-E5. Ayan. Dito po mga kamatyas, ang idea ay mag-Rook D6 para atakihin ang pawn sa E6. At yan ang novelty. Wala sa libro dahil ang palagi ang ginagawa dito, F4. Ayan. Bago itong E5 ni Matyas. At nag-Knight C4. Kumounter naman dito si Mishra. Inagad niya yung counter at napakaganda po ng Knight C4 para sa akin. Kasi threatening pawn E5 din at para wala ring Rook D6 may Knight.
Oh, kinapture na kagad ni Matias. Yun nga lang, nabitin din yung bishop niya sa D7. Ang ganda ng palitan, ano? Nag-H4, ayun, para mag-H5. Kumbaga, mamemreasure sa king side. Nag-King H8 para makaiwas na sa pin. At nag-G3, ayan, F4 din para talagang kulong na kulong yung bishop. Imagine niyo po, oh, mababarhan yung bishop eh. Agad naman tumakas kaysa sa makulong. Ayun, nag-bishop D2 tapos papatong na lang ng battery. Yun nga lang, yung bishop parang alanganin, ano? Medyo parang prone sa atakihin lang. Knight D4, another brilliant move by Matias. Grabe yung mga bitaw, ano? Knight D4 para ma-disconnect yung depensa. At kinapture, capture, takes. Ayun. Talagang ang ganda ng palitan eh, oh. Lumalabas, equal number of pawns. Okay, 2 versus 1 sa queen side. 4 versus 3 naman sa king side sa pawns. Queen C5, tineret ang pawn. Queen D7. O, counter naman doon. Grabe, counteran sila. Queen takes din. At nag-Queen C5 depensa. Nag-Queen D7, atake naman sa E6. Queen D5 hinamon. At nag-Queen C7 umilag. Queen takes A2, Queen takes B6. At nag-Queen E2. At dito po, nagkahamunan ng tabla. Ayan. Bakit ko po inanalyze to kahit tabla? Okay lang po, at least nakita natin. Ang aral naman dito, yung mga matitinding counteran. 'Di ba? Hindi naman como tabla yung laban, hindi na natin titignan. Especially, nasa top board sila eh. Kakamatyas lang kahapon ng matyas po ni Mishra. Ang ganda ng ginawa eh, no? Kaya yun po, sinusubaybayan din natin si Mishra. So, ibig sabihin, nasa top pa rin siya. Yun nga lang, tabla, medyo bababa sila ng konti. Kasi mag-aangatan naman yung mga nanalo. Okay? Sunod naman natin itong top 1 or board 1 game between Magsudlu and Erigaisi. Pagkatapos natin i-analyze ito ay kay Meow Meow tayo versus Rovers Elin. Nag-C4 si Magsudlu at nag-C5 si Erigaisi. Knight F3, Knight F6, Knight C3, E6. Okay, D4. Ayan, approaching. Nag-D5. Teka muna. Kinapture, capture, Bishop D2. Kung tawagin na po ito ay Queen's Gambit declined, semi-Tarrasch variation. Yan. Kasi parang English eh. English opening tapos na-convert dito. Ganun po talaga opening. May mga transposition kung tawagin. Na-transpose from English, na-transpose sa Queen's Gambit. Bishop E7, nag-G3. Ayan, para i-develop. Fianchetto ang bishop. Nag-Bishop F6, tineret muna ang knight. Nag-Knight D B5, nagpahabol talaga yung knight. Ano? A6, ayun, hinabol nga. At yan ang novelty kasi ang nasa bookline pa na naganap dito ay kumapture sa C3. Ayun, bago itong A6 ni Magsudlu, ni Erigaisi. Kumapture sa D5, obligadong capturein ng pawn. Kasi po pag queen hindi pwede, may knight C7, madodouble. At umatras, D4, knight E4, inatake kagad yung knight. Ano? Bishop E7 at nag-H4. Okay, para pag nag-F5, gaganon. Magda-knight G5, dyan iikot. Oo nga, kasi dito mga kamatyas, hindi maka-bishop G2, blunder pagka gumano, no? May F5, long collides yung knight, kulong. Grabe yung namang mga ideas, ano? Kaya napatira ng H4 kagad si Magsudlu. Bishop E6, Bishop G2, nag-Bishop D5, tinapatan para mamaya mag-F5. Kinaslingan lang. At nag-Knight C6, E3 para basagin na kagad ang D4. Nag-F5 na nga at nag-Knight G5. Okay, pasok doon. Exchange ang bishop at nag-Queen D5 check. Queen F3. Ayan. At kinapture, capture. Ayun. Matapos ang mga bitawan ng mga exchange, naging mapayapa ang posisyon at endgame na po. Nag-Bishop F6, tineret ang pawn at nag-Bishop G5. Oo. Kasi kung kakapturein, may Rook B1, may bawi din doon. Nag-castling, Rook D1. So, hindi na babahala si Magsudlu na makuha man ang B2 niya, may Rook A B1, laging may bawi sa B7. At nag-Rook D8, tinapatan, Rook to Rook, exchange, Rook D1, tapatan, exchange, Rook D8, in exchange, at dito nag-King F3. Lamang lang ng konti dito ang puti kasi mas nakikita nating aktibo yung king ng white kumpara sa black. Pero hinabol din ng black, tinapatan ng black. Nag-Knight E6 para di makapunta doon. Kasi po, pagka ganitong endgame gumanyan, baka mamaya gumanon, dumire-diretso doon. Kaya nag-Knight E6 muna para hindi makalapit yung king. Knight F4 hinamon, exchange, nag-King F6, H5, at nag-A5,
Ayan po, timplahan na ng endgame ang tawag dito, capture. Nagtimplahan na po ng endgame at nauwi rin po sa tabla. Bakit na tabla? Kasi pag kinapture yan, wala rin po talagang progress. Masarap sanang yung king igala para ubusin yung queenside pawns pero hindi pwede dahil maiiwan yung pawn, mabilis yung pass pawn sa kabila. Kaya ang mangyayari nito, tendency nito ay yung king parehong nandyan lang. Magpapabalik-balik lang. B6, B3 lang din. Tabla lang din ito, mga kamadyas. Okay, yan po ang mga naganap sa top boards. Puro tablahan. Pero itong pangatlo kay Meow Meow ay nagkapisakan. Ito ngayon ang yanigan. Pero bago natin ilipat, ipihit kay Meow Meow ay silipin muna natin ano ba ang nangyari sa standing. Sino ba leading? Leading pa rin po si Parham Magsudlo. 5 solo, no? 5 points at sumusunod na sila Abhimanyu Mishra, Eric Gaisi, Matchas Blubum, Anish Giri, nanalo kahapon, Nihal Sari nanalo din, kaya mga nakahabol sila. Okay, 4.5 points. So medyo gitgitan pa ang laban, mga kamatyas. Ang makakalaban ng top board na si Magsudlo, bukas ay si Nihal Sarin na. Ayan, at Eric Gaisi versus Matchas Blubum, ang makakalaban ni Abhimanyu Mishra ay si Anish Giri. Alireza Ferusha, Nodirbek, Yakubwev. Yan po yung mga aabangan natin sa magiging resulta ng round number 7, mga kamatyas. Okay po, silipin natin kay Meow Meow. Ito maganda to, gaganahan kayo dito. Nagkapisakan to, mga kamatyas. Si Meow Meow laging ganun eh. Kung di talo, panalo, bihira tabla dito eh. Nag-E4 si Roberts at nag-C5 si Meow Meow. Sicilian ang ginamit. Knight F3, Knight C6, Knight C3 muna. Binitin muna yung D4. G6. Aba! Nag-hyper accelerated dragon. Pero ito accelerated dragon kasi may Knight C6 na eh. Wala na yung hyper. Kapag po may hyper, wala pa yung Knight C6 eh. G6 kagad yun eh. Pero dito accelerated dragon. Nag-H4. Babasagin kagad. Nag-Knight F6. Para pigilan. Nag-Bishop C4. Nag-Bishop G7, D3, nag-D6. Medyo kakaiba yung labanan nila sa opening. Knight G5. Inatake kagad ni Roberts ang F7. Ayun, maagang novelty. Dito po mga naganap na Bishop F4, Bishop E3. Yan ang mga book lines. Pero yung Knight G5, bago. Okay, inatake at nag-E6 lang. A3 para may aatrasan ng Bishop pag inatake. Nag-castling muna. H5. Aba, baliktad. Bakit ganun? Ang forte ni Meow Meow ay magugulo at agresibong laban pero pinasok pa ni Roberts. Siya pa talaga yung umaatake, nag-H5 at nag-H6 kinounteran sa Knight G5. Umatras naman po. And then nag-D5 muna. Inatake muna yung Bishop, umatras. Kumapture sa E4 talagang ang tagal. Nagiintay ako dun eh pero kinapture muna yung E4. Knight takes E4, takes. Aba, queen to queen kagad. Saka nag-G5. Ayan, dito po kung makikita nyo, slightly better for black na yung position. Kasi yung king hindi nakapag-castling, nasa gitna pa. Yung pawn h5 medyo pagdating sa endgame, parang overextended yan. Parang madaling kunin yan, ano? Nag-C3 muna para maproteksyonan ang paparating na knight D4. Nag-B6 na. Ayan, para gamitin naman yung diagonal. Ayan, yan ang mga delikado dyan. Nag-King C2, Rook D8, Bishop E3, at nag-Bishop A6. Ayan na nga po, yung paparating. Tinapatan ng Torre, syempre, para di maka-Bishop D3 check. Nag-G4. Ayan na, inatake na yung knight. At capture, nag-Knight D2. Okay, umatras lang. Knight E5 para kontrolin ang D3 square. At dito nag-Bishop G4, King F8 para ma-activate yung king. Ayan. Ito po yung medyo nakita kong maturity sa laro ni Meow Meow, no? Nung pumasok na siya sa 2400 rating, nag-endgame na siya. Hindi na siya talaga yung totally reckless. O kasi delikado pag sobra naman ng reckless eh. King F8, kunat lang. F3, binad mo ba ng tira na yan? Dapat daw po dito ay A4. Ayan, A4 lang. Pero nag-F3, nag-Bishop D3, checking C1, capture. Bakit bad move yung capture? Dapat naman daw tira dito Bishop E2. Ayun, para, oo nga no, para mapuwersang kumapture doon kasi kung mag-rook E1, di pwede, may Knight D3. Ayun pala, tempo pala yung Bishop D3 sabay Bishop E2 para may Knight D3 na. Tempo, no? Pero kinapture kagad eh. Capture, at nag-Bishop E2 tineret, at nag-Bishop C7 kumounter, Rook D7, Bishop B8, at nag-Bishop F6. Teka muna mga kamatyas.
Baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kumapture sa F3? May rook F1 kasi. Pag kumapture sa E4, may bishop takes E6. Ayan. So dito po, kitang-kita sa evaluation bar, tumagilid pa. Tumagilid pa, no? Kasi pag nag-rook B7, bakit naging tagilid? Bishop D6 check. Pagka gumanito, may bishop C8. Aray, kulong. Kulong ang tore. Ayun, yun ang mga delikadong ang hirap makita, no? Yung mga ganong combo ng atake. O, pero dito mga kamatsas, nag-bishop F6 muna, bishop F4, inatake yung H6 dahil iniwanan ng bishop. O, pero dapat daw dito F4 lang eh. O, ayan. Okay, bishop F4, bishop G7 na pabalik si Meow Meow, bishop B8 ulit. Ayun, imbis na makipagtabla, ayaw ni Meow Meow. Sabi ko sa inyo, talo kung talo to, panalo kung panalo eh. Ganun katapang tong Meow Meow na to eh. Rook F1, nanginain lang ng nanginain, no? Pero bad move, yun lang. O, bishop takes E4 daw ang mas mainam. Capture. Ayun! Bumitaw ng bishop E6 sacrifice. Si Roberts, Blanderacious. Dito po ang nire-recommendang tira ay capturing lang ito, simple. Tapos, magbi-bishop G7. Yun lang yung simple. Lamang lang ng konti ang black. Pero, dahil sinacrificean, ano ang laman ng tira na yan? Mapapaganon ka talaga. Kinapture lang ni Meow Meow. Hindi na bluff eh. Bishop E5, yan ang plano, no, para babawiin. Yun nga lang mga kamatsas. Dito po, ano kaya ang napakagandang ginawa ni Meow Meow? Pang-counter talaga na nabulaga si Roberts. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Grabe tong tira na to. Rook D1. Congrats sa mga nakakita. Lupait, so capture, capture. Lumabas 2 minor pieces sa tore. Bishop pair pa. Aray ko. Nag-rook D7, tineret ang pawn A7 pero nag-bishop F3 para itret yung pawn at idedire-diretso po ang pass pawn. Yan ang mabigat. Idedire-diretso. Na-realize ni Roberts na parang kahit simutin niya yung pawns, magbi-bishop F4, check lang. Obligado aangat King C2 tapos kakapturin. O halimbawa pag bumaba dyan sa pagagapangin paunti-unti yung H-pawn, walang rook H7 kasi may bishop. Ayan, niresign na po ni Roberts. Grabe, ano? Ito pong si Roberts, pumipisak ng mga GMs to na lalaki, no? Kahit nga Super GM, pinisak niya. Kung di ako nagkakamali, merong siyang game, pinisak niya eh. Sinubaybayan din natin itong si Roberts. Pero yun nga lang, nadadalawahan na siya ni Meow Meow. Nasuki na siya, 2 sunod na. Meron yung huling larong inanalyze natin, tinalo din siya ni Meow Meow eh. Aba, okay. So yan po, no? At ang updates naman dito, sa women's division, sino leading? O leading si Katerina Lano. Ayan, at si Vaishali Ramesh Babu. Pareho silang 5 points yan. Ate ni Pragnananda. Okay, so yan po ang mga balita dito na naganap sa katatapos lang na round number 7. Abangan po natin. Round number 6, no, katatapos lang. Abangan natin ang round number 7, mga kamatsas. Maraming salamat po sa palagian yung pagtutok sa ating channel at sa inyong mga suporta. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.